Malinaw na ang sabi ng Pangulo. Binabantayan namin ng mabuti because we don't want her to be impeached. We don't want her to, she does not deserve to be impeached. So we will make sure that this is something that we will pay very close attention to. Pero mabilis ding sabi ng Pangulo. I don't think it's... Alam mo kasi, it's so easy to think na, alam mo ha. Ito kasi, ang problema baka mamaya kay Marcos may bumubulong na, boss, ingat ka dyan. Duterte yan. Pucha, masyadong magagaling ang mga yan, tsaka malalakas yung mga yan, malakas yung tao ang nasa likod ng mga yan. Tayo robot So yung mga yan, may mga tao sa likod yan na talagang legit na mga tao. Na kapag kaya mga yan nagtawag, talagang maraming pupunta. Nakita mo ba yung sa luneta nila noon? Yung parang grand grand kampanya ni PRD, as in punong-puno yung grandstand. So ito ang nangyayari ngayon, baka sinasabi nila dito kay Marcos na, uy, boss, pa-impeach natin yan. Kasi nakarating sa kanya yung balita, pa-impeach natin yan kasi baka mamaya tinatrabaho ka niyan, hindi mo pa alam. Pag ikaw ang naunang na-impeach, PBBM, siya ang papalit sa'yo. Baka yun ang sinasabi nito. Siyempre, ito talaga, oo nga, no? Oo nga, delikado, masyadong popular yung Vice President. Actually, mas popular pa sa akin. So, malaking possibility yan. Kaibigan pa naman ni Gloria yan. Ganyan-ganyan ang ginawa ni Gloria kay Erap so wag tayo magtitiwala dyan kay Gloria. Alam niyan yung recipe sa impeachment Yes, meeting di avance. Tama, Boblats. Hindi ba? So maramang may mga bumubulong-bulong dyan kay PBBM na ganun. Pero kung ako naman, kung ako si PBBM, sasabihin ko, alam mo, tanga ka. Bakit naman niya aagawin sa akin yung pagka-presidente? Unang-una sa lahat, ayaw nga niyan maging presidente. Ayaw nga rin yan mag-vice president Tatakbo nga ng mayor yan Kahit nga antindi nung tawag nung tao sa kanya para tumakbo, hindi nga siya tumakbo Anong pumasok sa isip niya na tatakbo siya na VP ko only to take the presidency away from me? In the first place, kung nag-decide siya na tumakbo ng presidente, baka nga nag-vice president ako Kasi kung talagang buo ang loob niya na tumakbo ng presidente, hindi ako mananalo sa kanila. Wala ako sa posisyon. Hindi ba? So, sobrang engot ng mga bumubulong dito na threat ang mga Duterte sa kanya dahil baka agawin yung napakatagal na panahon na pinagplanuhan nila. Well, in fact, wala naman talagang interest si Inday Sara dyan sa posisyon na yan. So ngayon, nung nakita siguro ng pamunuan ng mga nakapalibot kay Marcos na mukhang wala naman silang nilulutong ganun, praning lang sila. Kasi si PRRD na nga nagsabi, pinakausap niya yung anak niya na wag nang tumakbo sa 2028 kasi wala namang mangyayari sa buhay mo niyan, baka yan pa yung ikakulong mo So ngayon, nakikita nila na mukhang pinapaandaran lang sila nung mga sumusulsul sa kanila. For some time, medyo nagkaroon sila ng lamat dahil nga naging praning yung gobyerno na baka agawin ni Inday sa kanila. Siguro later on, na-realize nila, teka, bakit nga pala niya aagawin yung posisyon? In the first place, siya dapat yan Tinanggihan nga niya, pinilit-pilit lang namin Ba't niya agawin? Pinahirapan niya pa yung sarili niya, hindi ba? Tapos nakikita nila yung gikan sa masa ni PRD. Inday, ang ano ko lang sa'yo, suggestion ko lang sa'yo, tama na, naging vice president ka na, presidente ako. Mayor na may kapatid mo, congressman naman yung isa mong kapatid. So kumbaga, politically, okay na yung pamilya natin. Ang liit-liit lang naman ang pamilya natin. Kumbaga, na-achieve na natin yung mga, posisyon na hindi na yan usual na ma-achieve ng mga tao. So para sa akin, i-enjoy mo yung buhay mo, huwag ka nang pumasok dyan sa politika na yan. Hindi ba? Nung nakita nila na gano'n, ayan, kaya medyo lumabnaw. Lumabnaw yung pagbanat nila kay Inday.
lumabnaw na rin yung kapraningan nung iba na tatakbo sa 2028 na si Inday yung malakas nilang kalaban. Kaya yun, ngayon si PBBM na nag-amin na nakarating sa kanya yung issue na yan So nakarating sa kanya, tandem niya si BP Inday, tapos hindi niya sinabi kay BP Inday, ganun ba yun, nilihim nyo? So totoo nga na nagkaroon kayo ng lamat, pero ang ginagawa nyo ngayon is you're trying to rebuild it again. Ang problema is nagiging threat yung isang tao sa inyo kapag nakikita ninyo na pwedeng maging kalaban nyo sa politika balang araw. Yun ang masama. But anyways, tuloy natin yan. Particularly unusual. I don't think it's particularly worrisome. There will always be an element that will want to change the results of an election because it's just a continuing evolution. Exactly, Bright Narya, nawala yung usapan tungkol sa audit. Nawala na yung hindi mo pera yan. Nawala na yung ilabas nyo yung audit nyo. Natabunan na yan nung impeachment, natabunan na yan nung ikinakaso kay PRD, natabunan na yan nung paglaya ni De Lima, di ba? So ako naniniwala ako na lahat ng yan hindi yan nangyari ng coincidental. Lahat ng yan nangyari dahil meron talaga silang gustong pagtakpan. Ngayon, ayaw nyo talagang maglabas ng inyong mga COA audit na malupitan, araw-araw ipapaalala natin dito sa channel natin yan. Ilabas nyo yan, hindi nyo pera yan. Hindi ba? Solution of that thinking na basta ayaw namin dyan, tanggalin natin, impeach natin. Wala naman siguro at wala naman sigurong dahilan kung hindi lang ayaw sa amin. That's not a reason to be impeached. May ideya naman daw ang Pangulo kung sino ang nagpapasimuno ng ugong na impeachment. They are also the same people that, wala na, nagbaklas-baklas na yung unit team. Yun. So, yung Makabayan Black talaga. Para sa akin, yung sinasabi niya, yung Makabayan Black talaga yan. Yan tanong, sir. Wala namang Makabayan Black sa Senado kasi meron doon isang tawag dito, senadora na medyo makakaliwa ang mukha. Sa Congress yan. Why not? You talk to your cousin. Kasama mo siya dyan Diba? So, I'm pretty sure kung ang tingin mo is yung ibang mga tao sa Congress pinsan mo yung Speaker of the House, kausapin mo yung pinsan mo ano ba to? Ginagawa nyo dyan. Ba't may ganyan? Hindi totoo yun. Tignan na lang ninyo mga political developments in the past few months. We are consolidating the unit team. It's actually become bigger and stronger than it was before. So, wishful thinking. Umugong ang usapin. Actually, di ba sinabi ni PRD na nag-aalisan lahat ng mga... Anong panahon kasi ni PRD, lahat lumipat ng kusa sa PDP laban. Kasi nga sila nakaupo. Pero this time, mga bossing, dito sa administrasyon ni Marcos, they were the ones consolidating. So, ibig sabihin, sila yung sumusulot doon sa mga politiko na lumipat sa kanilang mga partido para ma-consolidate nga nila yung power para sa unity. Dito to ngayon sinasabi ni PRD na may mga talagang gumagapang para kunin yung mga tao. Siyempre, napakatindi ng napakatindi ng at stake. Ayaw mo sa lakas? Sige, lahat ng project mo tenga, pasweldo ka lang. Ganyan. Impeachment ng sabihin ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa isang panayam na may nag-uusap umano sa Kamara ng pagpapatalsik kay Vice President Duterte. Sa gitna ito ng mga batikos tungkol sa confidential funds ng office. Tingnan mo ang init talaga nung usapin ng panghihingi natin ng audit sa kanila. Pagbalik nila galing sa Congress, nawala, di ba, recess sila.
pagbalik nila galing sa Congress, di ka ba naman magtataka? Pagbalik galing sa Congress, naggawa sila ng resolusyon para ipagtanggol yung institusyon nila. Nagsalita silang lahat. Tapos biglang boom, dire-diretso na yung atake. Biglang umatake na si Franz Castro kay PRD. Biglang nakalabas si Leila de Lima. Biglang may usapin ng impeachment. Pucha, nasa na yung yung hinihingi nating audit? Wala na. Yung mga Pilipino pa naman ganyan, kapag natabunan na, wala na rin silang gana. Mahilig lang tayo kapag trending pa yung issue, pagkatapos wala na, hindi na natin fina-follow through. Kaya hindi tayo umuunlad kasi wala tayong sense of consistency. Office of the Vice President na naging mitya ng pagtawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Kamara bilang pinakabulok na institusyon. Pero kinalaunan, sinabi ni Castro na premature pa raw ang usapin na impeachment. Premature pa rin po yan, at wala naman ding wala rin din namang citizen na magsasubmit ng impeachment complaint. Wala talaga. Kayo lang naman nagpalabas, nagpaugong yan eh. Ang pa-target nyo lang naman kasi is mawala yung isip ng tao doon sa audit na hinihingi ni PRD. Lang naman yun eh. Alam nyo naman eh, na wala naman talagang nilabag si Inday eh. Kayo lang naman nag-iingay, wala naman kayong ebidensya na si Inday nagnakaw eh. Pero ginahanapan nyo ng ebidensya. Bakit hindi na lang muna kayo maghanap ng ebidensya ngayon, tapos pag nakahanap na kayo ng ebidensya, di saka na kayo magngaw-ngaw. Kesa wala pa kayo ebidensya, wala pang investigasyon na nagaganap, salita na kayo ng salita. Anong tawag dyan propaganda. Wala na, natakpan na, sabi nga ni Almo eh. Wala na, natakpan na yung usapin ng MOOE, supernatural confidential funds. Kasi tingnan mo hindi na naman tayo mag-uusap ng confidential funds after December. Kasi nga January gumagana na yung pondo. Mag-uusap na lang tayo ulit tungkol sa budget by mga October na naman, yung last quarter para sa 2025 naman yun. Doon lang ulit mabubuksan yung CIF. Yung extraordinary funds na yan, doon lang na naman mabubuksan yan. So matagal talagang matutulog yan. As early as November, tinatry na nila na patulugin yan. Kasi nga, mayroon mga panukala na gusto nang tanggalin yung confidential funds na yan. Okay, at wala din naman siguro, mga lang yan, mga tanungan lang yan kung meron na ba. So yung mga ganong informal na mga usapan ng mga kongresista, yun yung ilang mga narinig ko, no? Biglang ngayon. So, chismosa talaga to eh. Kaya mo, may informal na usapan yung narinig mo, tapos sinabi mo sa media, gunggong ka talaga. Sabi ko nga sa inyo, tumata ito eh. Tapos narinig niya may nagkukwentuhan doon sa, habang tumatay siya may nagkukwentuhan sa labas, narinig niya, tapos binanggit niya na sa media. Ito talagang mga to, basta nakarinig to kahit na aso ang nagsalita, kahit engkanto yung nagsalita, basta nakarinig to at alam nilang pwedeng sumira sa bayan, ilalabas na nila kagad yan. Ipapakalat na nila kagad dyan. O kita mo, nasan na? Ano na nangyari? Doon sa yung sumisigaw-sigaw doon sa Commonwealth na, dadaan si Inday. Kaya tayo pinahinto kasi dadaan si Inday. Ano na nangyari doon? QCPD, ano na nangyari? Nasaan na yung mga polis na yan? Yung nagsabi na si Inday Sara yung dadaan dyan. Mga bossing, gumawa kayo ng listahan ha. Ang dami na pong mga dating mga issues, mga boss, na hindi na natin napapansin ngayon, nawawala na. Pakarami na. Napakarami na ng mga issues na tinalakay natin, nag-trending ng bongga, tapos biglang nawala, parang utot. Hindi ba? Nasaan na yon? Yung si Bayan Muna, dating Bayan Muna. Sino ba to? Yung nagpakalat nung tweet, nung video na si Inday daw is dadaan doon sa dadaan doon sa Commonwealth, pinasara yung kalsada.
para magalit yung tao. Yung pala si Inday nasa Mindanao. Oh, wala na. Natabunan na yun, mga bossing. Oh, wala na. Hindi na rin natin ibinabalik. Hindi na rin natin ibabalita. Oh, kaya kailangan gumawa kayo ng listahan ng mga issues na hindi pa nila nasasagot. Babalikan natin sila dyan. Doon sa mga usapan. Pero nothing serious. Hindi naman siguro involved dito yung leadership dito sa impeachment na ito. Yes, palakpakan po siya. Ang galing mo, Castro, ha? Pinagtatanggol mo talaga tong amo mo, ha? O, huling-huli. Yan, tama, Boblak, si Teddy Casino. O, huling-huli, si ate. Sabi nga niya, siguro naman, usap-usapan lang yun, wala naman yun. Oo, wala namang kinalaman yung leadership siguro doon, yes. So, dahil nabisto sila, dahil naburaot sila ni PRD, at dahil nagsalita na yung presidente ngayon na hindi ako papayag, tandem ko yan Tapos tatrabahuhin nyo. So itong lahat ng mga plano nitong mamang to, lahat ng mga plano niya, sumabog lahat sa mukha niya. Kita mo sino nagpapunas ng niya, naglalanggas ng sugat niya. O ang naglalanggas ng sugat niya ngayon si Franz Castro. Palakpakan natin. Franz Castro, baka magkatuluyan kayo niyan, ha? Bagay kayo. Hindi ba? So, sabi nga nito ni Palaboy, taga-kahol ni Tambas. Talaga, mapapansin mo, pila mo, kalinaw-linaw nung sinabi niya, nung una, may naririnig akong ugong-ugong ng impeachment. Yeah, tapos ngayon, na sinasabi niya, may mga nag-uusap, nagtatanong, meron na ba nagdemanda? Wala pa naman. Tapos, wala namang demanda. Wala namang ebidensya laban kay Inday Sara. So, wala naman sigurado kung kinalaman itong leadership. Biglang gawa na. Biglang kambyo. Nung una, talagang galit na galit. Ngayon, biglang kambyo. Ano ba? Nagkausap-usap na ba kayo at bigla kayo nagsilambutan? Sabagay, naging successful na ba yung inyong pagtatakip, yung pag-i-smoke screen para hindi kayo hanapan ng mga audit? Pakinggan natin ulit sinabi nito ni Franz, ha? So, mga lang yan, mga tanungan lang yan kung meron na ba. So, yung mga ganong informal na mga usapan ng mga kongresista, yun yung ilang mga narinig ko, doon sa mga usapan. Pero Tinan mo kung di ka gago. Narinig mo lang, wala pa naman palang definite or hindi naman pala siya matibay na usapin or something na miniting kayo about it. Tapos, mas pinamedya mo na. Anong nangyari dyan sa bayan? O hindi ba? Nagkaroon tuloy ng mga biglang naalaman nyo Pucha, biglang nagkaroon ng mga general na gusto magkudita. Naalaman nyo siguro na yung mga sundalo will rally behind the Dutertes. The policemen will rally behind the Dutertes. Kaya kinabahan kayo. Yan ang sinasabi natin. Sabi nga, wag niyong puntahan yung lugar na hindi niyo dapat pinupuntahan dahil maliligaw kayo. Masyado kayong umalagwa Kasi ang sarap maging target ni Inday, sa totoo lang. Si Inday kasi hindi katulad nung tatay niya sumasagot Si Inday, pag binanatan mo siya, wala siyang pakialam, magtatrabaho lang siya Hindi kasi naiintindihan ni Inday na you really have to answer, you really have to fight. Why? Kakainin ka ng buo nitong mga hayop na ito kung hindi ka iimik, Inday. Yung style mo na ang gawa ang magsasalita, hindi pwede yun. Hindi pwede sa mga dito sa totoong buhay yun. Radinho, thank you very much Tawag dyan, Marites lang. Hindi po totoo yun. Yung sinasabi nila na pag masipag ako, makikita nila yung trabaho ko. Hindi. Lalo na kung yung komunista at saka yung media nagsanipwersa para pabagsakin ka, tapos hindi ka magsasalita, alam mo, tapos may mga vlogger pa silang mga tulok, tapos sabihin, kita nyo, hindi nagsasalita si Inday because silence means yes. Kaya suggestion ko lang, Inday, sa susunod, Inday, na magkaroon ng ng mga ganitong usapin, binabanatan ka, pumalag ka. Pumalag ka, yun ang nagustuhan ng mga, alam ko naman na ayaw mo ihalin tulad ka sa tatay mo. Pero, ganun kayong mga Duterte, palaban kayo
Hindi mo na yan ma-deny. Yun ang minahal ng tao sa inyo, yung pagiging siga at palaban ninyo. O, yun ang ipakita mo. Ayop talaga tong mga, mga salot sa lipunan talaga tong mga ito. Serious? Hindi naman siguro, involved dito yung leadership, dito sa impeachment na ito. Hindi involved ang leadership, Hindi involved. Kasi recently din, si Romualdez nagsasalita din na walang mga impeachment blah blah blah. Si Romualdez nagsasalita din na Inday, Sara and I are okay. O sinabi niya din na I want to repair my relationship with them and the unity is still intact. O di ba may mga ganun siyang binabanatan? O kaya alam mo na yung mga aso, Diyos ko, walang Speaker of the House na makakapag-control sa mga asong may rabies. Si Romualdez lang. Pantakin mo, na-control ni Romualdez itong mga to, parang naging tuta, yung mga komunista, naging tuta ni Romualdez. Ang sugatan kasi ngayon to So ang ginagawa ni Franz Castro, may hawak siyang mertayolet, pinupunas-punasan niya, siya ang gumagamot sa mga sugat ni Tamba. Diyos ko, Diyos mio. Ayun naman kay House Speaker Martin Romualdez. I don't know your sources. Ayan sabi niya, I don't know their sources. Ayan, ayan. I don't know your sources. But there's nothing in the offing, nothing in general. The offing, nothing in general, nothing filed. No news of that. Kumpiyansa Walang na i-file. Wala kayo i-file. Ano i-file nyo? Wala nga nagre-reklamo. Walang whistleblower. Walang nagre-reklamo na nagnakaw tong ali. Kasi kailangan para may mag-file, para magkaroon ng impeachment complaint, merong tao na magpa-file ng impeachment diyan sa ombudsman o malversation or corruption sa ombudsman. Dapat meron. Wala Wala. Lahat yan agam-agam nyo pa lang Ang ginawa nyo nga, pinropaganda nyo si Inday Sara pinagmukha nyo siyang kurakot. Yun ang reason kung bakit nag-plummet yung kanyang survey. Pinagmukha niyo siyang kurakot. Ang problema naman dito kay Ating, hindi rin nagsasalita. Yun ang hindi natin nagustuhan Kaya dapat, Inday, sa susunod magsalita ka. Kapag ginaganyan ka, magsalita ka. You have to really fight for your namesake. naman si Vice President Duterte, tiwala pa rin sa kanya ang Pangulo. I believe I still have the trust of President Marcos Jr. Why? Because before he left, I asked him about the impeachment and he told me the truth that he knows about that impeachment. So it means meron talaga. It means kaya din nagsalita si Franz Castro kasi meron talaga. Ngayon, sinasabi ni Bongbong meron, sinasabi ni Franz Castro meron, pero si Speaker Romualdez sabi niya wala. Sabi ni Dalipe wala. Sabi ni Tulfo wala. So sinong sinungaling sa kanila? Hindi mo na ngayon alam sinong nagsisinungaling sa kanila, mga bossing. Kinonfirm ni Inday na alam ni BBBM meron. So meron talaga nakarating sa presidente. Sino magpaparating sa presidente niyan? Di yung pinsan niya. Alam ka naman si Castro, di ba? Siguro talagang tiningnan lang nila yung magiging reaction ng tao. Parang, Castro, total naman, asong ulul ka. Ikahul mo sa media na may impeachment, may narinig kang impeachment. Tingnan natin kung ano ang magiging reaction ng tao. Biglang impeachment, boom, nagalit yung mga tao, kaliwat kanan, minumura sila. May impeachment, tapos mga siguro yung sundalo tsaka yung pulis medyo parang inaaway niyo yung mga Duterte Hindi, alam mo, Ray McWill, palagay ko, hindi sobrang daldal ni Castro. Palagay ko, hindi ko sinasabing totoo, pero sa tingin ko, nautusan. Inutusan yan para tingnan kung ano yung magiging reaksyon ng tao. Kung nakuha nila yung reaksyon na gusto nila, tuloy-tuloy yan. Kung nakuha nila yung reaksyon na gusto nila, tuloy-tuloy yan, i-impeach nila. Pero nakuha nila opposite Tapos nagalit pa siguro yung presidente. Kaya tinigil na nila yan.
Oh, so it just shows, mga bossing, na the fact na si Franz Castro mismo nagsasabi at nagsasalba sa Speaker of the House, it only means na talagang tropa pit sila. May narinig ka na bang ganyan na makabayan black komunista na ipinagtanggol yung presidente ng Pilipinas, ipinagtanggol yung Speaker of the House? Wala pa, ngayon pa lang. Oh, ganyan kagaling yung mga nagaganap ngayon at yung kampi-kampihan dyan. Kumusta na nga ba ang relasyon ng dalawang pinakamataas na leader sa isa't isa? Excellent. We, on a professional level, I have nothing but good things to say about the work that she has done in the Department of Education. On a very personal level, we get along very well. We are very different in many ways, and we're very similar in many ways. But that makes for a good friendship. Mula rito sa Honolulu sa Ayan, palakpakan. O, hindi ba? So nakikita mo na the working relationship nitong dalawang to is okay. Ang problema talaga, meron talagang mga nakapalibot sa kanila na gusto sirang sirain.